Kasi ang posisyon ay mayroong angkop na malaking responsibilidad. Kaya, actually siguro hindi mo naman plinano, kahit ako hindi ko plinano, kahit nga yung pag-aral ko ng master at saka doctoral, wala yun sa plano ko. Pero naniniwala ako na 'pag mayroon talagang tawag para sa iyo, kahit anong gawin mo, darating at darating, talagang tatawagin ka kung ano man ang misyon na talagang nakatalaga para sa iyo. Hi mga ka-Pilipino, welcome sa Kwentong Pilipino. Mula dito sa probinsya ng Sorsogon, Munisipalidad ng Magallanes, welcome sa Kwentong Pilipino. Dalawang kwento, dalawang mukha ng buhay. Ang unang kwento ay mula sa isang profesor sa kolehiyo, isang ina at kasalukuyang dean ng Higher Education Department ng St. Louis de Marilac College of Sorsogon. Please welcome Ms. Gina Dichoso. Hi ma'am, kumusta po? Hello, good afternoon Roy. It's been an honor na pakalipas ng maraming panahon, bumalik ka sa iyong alma mater. Okay. Ma'am, bago yung aking pangungumusta, nais kong malaman, ano po ang inyong naramdaman na nung nalaman niyo po na isa sa mga estudyante niyo ay gumagawa ng paraan para gumawa rin sa sarili niyang linya na profesyon? Of course, syempre, very proud ako kasi nakikita namin na yung mga graduates namin ay talagang gumagawa ng pangalan sa iba't ibang laranan. And as your teacher, I'm so proud of you, Roy. Talagang nakikita ko na mayroon kang mararating. Ipagpatuloy lang. Siyempre, nag-uumpisa pa lang, pero nakita mo na mayroon ng magandang nangyayari. Thank you, ma'am ha. And mga ka-Pilipino, no, isa sa mga consistent talaga na sinusuportahan ako nung simula nung maglabas ang Kwentong Pilipino ay si Ma'am Yon. At siya din yung nagmo-motivate sa akin na tama, no, ang ginagawa mo, sinusunod mo yung gusto mo. Ma'am, bilang pagbubukas ng ating usapan ngayon, kumusta po kayo ngayon? Kasi noong ako po ay narito, kayo po ay isang guro namin, no, sa edukasyon sa relihiyon. Ngayon po ay medyo nabigyan po kayo ng pagkakataon na magkaroon ng posisyon dito sa ating paaralan. Kumusta po ang buhay niyo po? Simula noon na hanggang ngayon na kayo po ay nagkatiwalaan ng management na mamahala. Ako ay nagagalak ako at siyempre sa una ay nagdadalawang isip ka kasi ang posisyon ay mayroong angkop na malaking responsibilidad. Kaya actually siguro hindi mo naman plinano, kahit ako hindi ko plinano, kahit nga yung pag-aral ko ng master at saka doctoral, wala yun sa plano ko. Pero naniniwala ako na 'pag mayroon talagang tawag para sa iyo, kahit anong gawin mo, darating at darating, talagang tatawagin ka kung ano man ang misyon na talagang nakatalaga para sa iyo. Kaya ito nga na nagpapasalamat din ako sa aming school president, Sister Maria Filipa Fehaben DC. Siya talaga ang nag-motivate sa akin. Kasi ayaw ko na sanang magtapos. Okay na sa akin yung nakatapos na ako ng CAR sa doctorate ko. And then, I do not want anymore to finish my degree, doctorate degree. Pero yun nga, na for the mission, na kailangan magtapos. At sa mga kasamahan ko kasi dito, halos ako na yung pinaka-senior. At kung hindi natin tatanggapin ang mission, so, iniisip ko na para na tumagal na ako dito at hindi ko gagawin kung ano yung pwede ko pang ibigay bago ako mag-retire. Kasi actually, almost, more or less 2 years na lang ang natitira kong taon bago mag-retire. Opo. Okay, ma'am, kanina no, nabanggit nyo, kayo na lang po yung naiiwan sa mga kasabayan nyo at ng mga guro namin noon. No? Minsan ba ma'am, nung kayo po ay nilatagan ng isang obligasyon o promosyon, ano po ang una yung naramdaman? Naramdaman niyo po ba yung takot o naramdaman niyo na panibagong yugto ng karera mo sa buhay?
Ang ano ko is, hindi naman ako natakot kasi alam ko na if this is a calling for me, I am not alone. Mhm. God is with me. Yeah. So, ang ano ko naman is panibagong yugto ng buhay. Okay, guro ako noon, program coordinator ng marami ring taon, pero ang pagiging dean, ay isang napakalaking responsibilidad kasi ikaw talaga ang namumuno, kasama mo yung mga guro at kapwa mo administrators. So, nakikita ko na panibagong yugto ito, na more challenging at dito pa talaga masusubok ang iyong kakayahan bilang isang school administrator o pinuno sa isang organisasyon or grupo. Okay. Ma'am, huli man daw ay nakakahabol din. Congratulations pa rin po. Kasi ako po, aminin ko po, no, hindi ako naging updated sa lahat ng mga pagbabago dito sa aking nanggalingang kolehiyo. Pero ano po ang inyong dinalang karakter bilang bagong dean ng mga makabagong estudyante ngayon? Actually, ang karakter na dinala ko is ako, sinasabi ko na itong posisyon na binigay sa akin, it is not an honor, but it is actually a mission. It is an opportunity for me to serve. So, yun yung karakter ko na ako I am always available sa mga bata. At kung mayroon mga concerns, I immediately attended to the concerns of the students. Kasi yun naman talaga ang kailangan. Ilinagay tayo dito para kung ano ang pangangailangan at kung ano yung mga dapat nating bigyan ng pansin. So, gagawin natin yun. Okay. Ma'am, maituturing na ikaw yung ina, no, ng lahat ng mga guro ngayon. Kumusta ka po bilang isang nanay sa mga anak mo? Bilang isang nanay sa mga anak ko, palagi ko yung sinasabi sa kanila na kung ako may naririnig o may nakarating sa opisina na ganitong problema o concern sa mga estudyante, I always gave the benefit of the doubt. Kasi sinasabi ko na kailangan kong i-confirm, kailangan kong i-validate how true is the information. And I always talk with the teachers with respect, with kindness, and with dignity. Kasi kahit I am the dean, actually I'm not only the dean of the higher education department, but also the graduate studies. So sinasabi ko yung palagi na kung ano man yung concern natin, gusto kong kausapin sila na yung nararamdaman nila that I care for them. Na kasi pwede ba sabihin na iba-iba kasi ang leadership natin, no, na autocratic or ganito, demanding. Correct. Ayaw ko nung ganun kasi gusto ko na kami ay pare-parehas lang naman kami. Walang mataas sa amin. Nobody is inferior and nobody is superior among us. We are all equal. Kaya nga yung ano man yung concern pinag-usapan. Kasi siyempre iba man yung dating na kinakausap mo sila, nararamdaman nila na mayroon kang pagmamahal at mayroon kang concern. Bakit mo sila kinakausap? Oo. So, tama yun, ma'am. Ma'am, babalikan ko po, no, paano niyo po ilalarawan ang pagkakaiba ng mga estudyante noon sa mga estudyante ngayon? Sa pagkakaano ko is parang mahirap yung ano mo. Parang nasa ano tayo nito, question and answer sa ano Pero yung pagkakaiba ng mga estudyante at pagkakaiba ng mga estudyante noon at ngayon, yung mga noon, yung mga estudyante natin, alam ko naman na mga mababait ang estudyante natin. At kahit nga sinasabi nila noon, yung kami noon ganito, kahit ang mga magulang nagsasabi, kami noon, isang sabi lang, nakikinig na. Yung mga estudyante namin noon, kahit mayroong mga problema, parang nahahandle natin yung problema at wala masyadong mga mental health issues. Ngayon parang ang nakikita ko ngayon noon nahahandle ng mga estudyante kahit wala pa noon ng mga AI, wala pa yung mga computer, they were able to manage and to submit requirements on time. Ngayon na kung kailan meron tayong modern technology with the presence of AI, parang nakita ko na parang mas, kung noon, mas nagkakaroon yung mga estudyante ng pagkakataon na maging malikhain. Ngayon parang naano siya, parang kumbaga sa ano,
nalagay siya sa isang may boundary na kung saan ando doon na. Pero minsan nakikita natin na parang naging dependent na din sila sa mga ganon. Although may mga positive and advantages ang technology, pero minsan mayroon din mga negative effect sa mga students natin. Na tulad ngayon, parang kunti lang nahirap, parang sumusuko ka agad. Opo. Samantalang kayo noon, mahirap talaga, as in walang ganitong computer, walang ganitong AI. Yes. Pero nagagawa ninyo. So hindi ko naman inaano yung mga kakayahan ngayon. Pagkakaiba lang talaga because of technology. May epekto talaga sa culture, sa values ng mga students. Okay, ma'am. Nabanggit mo yung technology. Kayo po ba bilang isang profesor, dumaan din po ba kayo doon sa struggle na mag-adapt nitong mga makabagong teknolohiya? Of course naman. Kasi ako usually nung college, wala akong computer subject. Opo. So kailangan namin talaga na we have to see to it that we have to have the technical skills. Kasi you are out of this world if you are not into technology. Kasi kahit ang technology is ginagamit natin, ito ini-integrate natin ito sa pagtuturo through instructions. So kailangan, kaya nga meron din kami dito na mga training na binigay ng administration sa LMS, Learning Management System. Okay. So that we are also adept, we are also familiar, especially during pandemic time. We use our LMS and we were able to deliver, and we were able to normalize, even it was abnormal situation. Because of the LMS, we were able to deliver instructions to students. So, sundutin ko lamang ang ilang mga personal yung kwento ng buhay. Kayo po ay nanay ng 5 anak. At lahat po sila ay Tapos na. tapos na. Nais kong malaman, ma'am. Kasi ako po, mula sa mga bibig ng aking magulang, narinig ko din yun eh. Nung ako po yung bunso, narinig ko ano yung naramdaman nila. Kayo po na, ako po, minsan nakita ko din, dahil noong mga panahon yon ay dumadaan po kayo sa proseso din. No? Dahil hindi ko alam kung sabay-sabay sila nag-aaral noon. Ano po ang una yung naramdaman na lahat sila ay napagtapos niyo po? Siyempre, ang unang-una ay galak ng pagpapasalamat sa Diyos. Kasi at long last, sa 5 mong anak, napakasaya ng pakiramdam na nakita mo sila na lahat sila ay nakapagtapos ng pag-aaral. So, walang hanggang pasasalamat dahil sa biyaya ng Diyos na kahit mahirap ang buhay dahil hindi madaling magpaaral ng anak ng sabay-sabay. Kasi I remembered, ang mga anak ko ay nag-aral sa Basic Education Department, tapos lahat sila salary deduction. Halos wala nang natitira sa sweldo ko sa pag-aaral ng mga bata. But I was really very happy kasi I believe that quality education in the Catholic school is very important. Yeah, correct. At ma'am, naniniwala ako dyan dahil ako ay produkto ng paaralang ito. Ma'am, ito, habang pinagdadaanan mo yung sabay-sabay na pagpapaaral sa mga anak mo, minsan ba pinanghinaan ka ng iyong kalooban na sinabi sa sarili mo na magagampanan ko ba? May ibibigay ko ba ang edukasyon na kailangan ng mga anak ko? Alam mo, sa totoo lang, Roy, hindi yan sumagi sa isip ko. Kasi iniisip ko kasi na kahit papano magkatuwang kami na mag-asawa. So, pag may katulong ka, kahit papano, kahit anong hirap, talagang magagawa ng paraan sa mabuting paraan. Nagdadasal ako na sana makayanan namin. Pero hindi ako napanghinaan ng loob. But I took it as a challenge na I really have to do my best. We really have to do our best so that we can ensure of the good life of our children through quality Catholic education. Ma'am, ngayong ang mga anak niya ay tapos na, malalaki na. Sa tingin mo ba, natapos na ang obligasyon mo bilang isang ina? Alam mo, Roy, ang pagiging isang ina, napatapos mo man ang iyong mga anak, ay hindi pa rin natatapos ang iyong responsibilidad bilang magulang.
okay, meron na silang trabaho, may kanya-kanya na silang sweldo, at yung isa mayroon ng pamilya, may anak. Pero ang pagiging nanay mo, hindi nawawala dahil kailangan pa rin yung gabay, kailangan pa rin ang iyong atensyon sa kanila. Kasi kahit mayroon na silang kanya-kanyang buhay, ang magulang ay patuloy pa rin nakaalalay sa kanilang mga anak. Correct. Tama yan, ma'am, no? Walang katapusan. Hanggang humihinga daw, ang isang ina ay patuloy pa rin gumagabay sa kanyang mga anak. Ma'am, ito ma'am, minsan ba sa paglalakbay mo, sa haba ng paglalakbay mo sa pagpapalaki ng mga anak mo, pagbibigay ng mga magagandang edukasyon sa kanila, ikaw ba ang klase ng isang ina na nag-aantay ng mga kapalit doon sa mga nagawa mo sa buhay mo?